Story time! Sino dito ang mga Sherillians? Taas kamay. So, ayan, ikukwento ko sa inyo kung bakit meron kaming picture. Although, alam nyo naman na marami na akong nakasama kasi as a talent, ayan, ni sa panaginip ay, ayan, sa panaginip, talagang nangangarap ako. Pero, parang napakalabong mangyari kasi simpleng probinsyana, talagang inosente, nakarating ng Maynila, doon nagmahal, nagbuo ng pamilya sa Mindanao, doon nawasak ang puso. So, thanks God. At inaaliw naman niya ako. So, ayan, shout out dyan kay Jovelyn. BFF ko na siya yung naging dahilan kung bakit ako napunta sa showbiz. So, nung naging talent na ako, ayan, talagang tuwang-tuwa na ako kahit crowd lang na akala mo talaga ako na yung bida. Sobrang mga nakakatawa kasi talagang unang nasalihan ko yung yung kay Lovie po, nasa Pampanga, talagang ako doon na asumera, na feeling ko talaga ako yung makikita doon. Tapos, yun, wala pala, nagabang pa naman yung best friend ko, yung buong pamilya niya kasi talagang pinagkakalat ko na artista na ako. Pero, yun yung funny aside doon. No? So, um, ayan, skip na natin kasi nabasa nyo na rin naman yung mga post ko tungkol sa mga nagiging rule ko. Dati tuwang-tuwa na ako sa crowd. Lalo pa naging character na ako. Character talent, minsan naman nare-refuse, nare-reject dahil nga sa Bisaya accent natin. So, ito kasi yung meron akong nakasama sa mga workshop na talagang naging close Sherillian kasi siya. Alam niya na Sherillian ako. Ngayon, nagpahanap si Miss She ng PA. So, nirecommend niya ako. Sabi niya, ikaw na lang kasi alam ko baliw na baliw ka kay Cheryl eh. E di ngayon, nang kinausap naman ako ni Miss Faith, ayun, nag-meet kami doon dito sa Santa Lucia Mall. Doon kami in a coffee meet up. Ayun, sinabi niya sa akin. Ako naman, sobrang excited ako dahil talagang pangarap ko noon na makasama si Miss Cheryl. Hindi ngayon, yun na nga, nung first day ko sa work, yung the Princess Guitar na si Julie Ann San Jose. Ayun, nakasama ko siya. Ang dami naming dala ko yung mga gamit niya. Sobrang hirap talaga maging PE, mga madam, no? Sobrang hirap kasi bit-bit mo yung mga gamit niya, tapos kunin mo na naman, tatakbo ka na naman sa sakyan, kukunin mo na naman, tapos yung eksena pa naman namin, nakalimutan ko, banda sa Quezon City, yung may eksena doon kasi medyo mahirap lang si Michelle dito sa Princess Guitar, di ba? Hindi naman sila mayaman. Tapos, nung doon na naman, may eksena naman doon sa GMA, hindi ko na matandaan kung anong floor yun. Baba na naman ako, kuha ako ng gamit. Kaya sabi ko, mas maigi pa pala maging talent ka kasi part of the eksena ka na parang artista ka din. Artista ka din naman talaga kasi talent ka at actor ka. Yun, meron silang eksena doon ni Kier Legaspi na may kissing scene. After doon, kasi magkatabi kami sa backset sa niya. Sabi ko, talagang siya kasi tinutuo talaga ni Kier yung paghalik, talagang bigay todo. Siyempre, dapat lang daw yung light lang sana. Hindi ngayon, nung pauwi na kami sa bahay nila, dyan sa may Mindanao Avenue.
Yun, talagang kwinindo ko sa kanya kasi may moment kami doon kami sa likuran eh. Sabi ko, alam mo ba, Michelle, sobrang idol kita. Tapos yung mga kabatch ko talagang idol na idol ka. Nakikipag-away pa kami noon. Sabi niya, ay gano'n, hala, thank you naman sa inyo. Eh, tinanong ko talaga siya kung naging sila ni Romney kasi di ba baliw tayo sa kanila noon. Pero hindi pala. Nanligaw lang. Ay, sayang din, no? Ayun. So, one day lang ako, at least na lang, dream come true ko din yun kasi nakasama ko siya. Pero one day lang yun kasi patapos na yung eksena ng ano na yun, ng teleserye na yun. Yun lang talaga na kailangan na yung araw na yun at saka yung yun lang. At least na lang na experience ko. Magkano lang din sahod, sobrang tama-tama lang. Yung parang ordinary ano lang. Ayan, mas kumikita pa rin ako yung sa nagtitaping ako. Hindi naman niya alam na nagtatalent din ako. So that's all for today's video, guys. Another day, another showbiz story time. Thank you for watching.